Welcome back to our channel. Today, isang makabuluhang update para sa ating Philippine Air Force, the upcoming acquisition of 12 Aero L39NG Skyfox trainer jets mula sa Czech Republic. Ano ang implications nito? Mas better ba ito kaysa sa FA-50? At bakit 23 billion pesos ang presyo? Yan ang iisa-isahin natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Noong May 2025, pinayagan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang Philippine Air Force na itest ang advanced trainer jets mula Czech Republic, ang Aero L39NG Skyfox. Ang target, palitan na ang lumang Shaya Marchetti S-211 jets na gamit pa since panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Imagine, ilang dekada na to sa serbisyo. Sa ngayon, dalawa na lang sa mga to ang operational. Ang tanong ngayon, bakit Skyfox? Anong meron sa trainer jet na to? Ang Aero L39NG Skyfox ay isang modernized version ng L39 Albatros na matagal nang ginagamit ng iba't ibang air forces worldwide. Pero ang Skyfox ay upgraded, bagong avionics, mas efficient engine, at mas modernong systems. Sabi ng Philippine Air Force, performance-wise, kayang makipagsabayan ng L39 Skyfox sa FA-50 ng South Korea, at mas magaan ito sa budget. Kumpara rin sa Super Tucano, isang turboprop na ginagamit sa close air support, ang Skyfox ay jet-powered, mas mabilis, mas flexible. Kaya after ng flight demonstration sa Czech Republic nitong May 2025, nirekomenda ng Air Force ang Skyfox bilang bagong, viable training platform. Isa sa pinakaimportante dito ay training. Ang Skyfox ay swak sa lead-in fighter training. Ibig sabihin, bago pa man lumipad sa FA-50, FA-18, or kung ano man ang next-gen fighter ng Pilipinas, dito muna magte-train ang pilots. Magandang investment ito para sa long term. Sa halip na agad-agad gumamit ng advanced combat jet sa training, na sobrang mahal i-maintain, dito muna sila matututo sa mas cost-effective na platform. Ang presyo ng 12 units, 23 billion pesos. Pero eto ang good news, inalok ng Czech Republic ang financing scheme, loan na payable within 15 years. Ang style ng deal na to ay tugma sa panukala ni Secretary Teodoro, na lahat ng big-ticket defense items ay dapat naka-loan terms ng 15 to 20 years. Mas magaan sa bulsa ng gobyerno, at di masyado mabigat ang isang bagsakang bayan. Pwedeng hati-hatiin over the years habang nagbi-benefit na tayo agad sa capability. Bukod sa training, may potential din ang L39 Skyfox na gamitin sa ibang roles, lalo na sa intelligence, surveillance, at maritime patrol missions. Depende sa configuration, pwede rin itong i-arm ng light weapons gaya ng rockets at precision-guided bombs. Kaya kung sakaling kailangan ng quick response sa maritime zones o border patrol, magagamit ito bilang light attack platform. Sa current setup ng Philippine Air Force, kulang pa tayo sa multi-role trainers na may combat utility. Kung mas marami tayong ganitong klase ng jets, mas malaki ang flexibility ng ating air wing sa iba't ibang operasyon, mula training hanggang actual deployments. Isa pa sa magandang epekto ng deal na ito ay ang possibility ng technology transfer at maintenance collaboration. Ang Czech Republic ay kilala sa aviation technology, at may offer umano na tumulong sa pag-train ng Filipino aircraft engineers at ground crew. Kung mapapagana ito, mas magiging self-reliant tayo pagdating sa aircraft servicing at sustainment. Pwede rin nating i-consider ang long-term goal na magkaroon ng local assembly o maintenance hub para sa mga jets na ito. Imagine, hindi lang tayo bibili, pwede rin tayong mag-maintain, mag-upgrade, at eventually mag-export ng training support services sa ibang ASEAN neighbors na gumagamit din ng similar aircraft. Speaking of ASEAN, interesting din i-check kung sino pa ang gumagamit ng L39 o L39NG sa rehiyon. Vietnam, Thailand, at Indonesia ay may history ng paggamit ng L39s, which means may regional familiarity na sa platform. This could lead to joint training exercises, interoperability, at even spare parts cooperation in the future.
Ngayon, kung titingnan natin sa mas malawak na konteksto, ang pagkuha ng mga bagong jets ay bahagi ng strategic balancing ng Pilipinas. Habang tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea, kailangan nating palakasin ang ating training, surveillance, at quick response capabilities. Hindi lang ito usapin ng show of force, kundi ng preparedness at professionalism ng ating armed forces. At dahil advanced at reliable ang L39NG Skyfox, mabilis itong pwedeng i-integrate sa kasalukuyang air doctrines ng PAF. May data link capability ito, glass cockpit, at pwedeng i-integrate sa simulation-based training, meaning mas mabilis ang learning curve ng mga bagong piloto. Ang isang bagay na hindi masyadong napapansin pero critical ay ang pilot training pipeline. Sa dami ng bagong assets, FA-50s, C-295s, and hopefully F-16s in the future, kulang pa rin ang number ng trained combat pilots. Kaya crucial ang investment sa training platforms gaya ng L39NG. Minsan, nakakalimutan natin na kahit gaano kaganda ang jet, kung wala kang pilot na pwedeng mag-operate nito, wala ring silbi. This move directly supports our operational readiness. Now, compare natin sa FA-50. A single FA-50 costs around $38 million, or over 2.1 billion pesos per unit. Sa Skyfox deal, roughly 1.9 billion pesos per aircraft. Mas affordable, pero may kakayahan pa rin na makapagbigay ng intermediate to advanced training. Hindi lang ito trainer, may capability rin sa light combat, depende sa configuration. Hindi lang ito simpleng aircraft deal, this strengthens diplomatic and defense ties between the Philippines and Czech Republic. This could open more partnerships sa ibang defense tech gaya ng radars, maintenance support, at logistics collaboration. At kung maayos ang implementation, this could be the start of long-term cooperation. Para sa mga Pilipino, lalo na sa mga aspiring PAF pilots, magandang balita ito. Mas marami na ngayong slot sa training pipeline, mas modernong aircraft ang gagamitin, at mas mataas ang chance na makapag-transition sa actual fighter squadrons. Para sa ekonomiya, ang loan terms ay hindi kasing bigat ng outright purchase. At habang nagbabayad tayo, operational na agad ang jets, immediate benefit, long-term payment. In summary, ang 12 Aero L39NG Skyfox ay hindi lang upgrade sa training fleet ng PAF, kundi bahagi ng larger modernization effort ng bansa. With proper financing, strategic planning, at support ng taong bayan, this deal could help propel the Air Force to the next level. Kaya mga kababayan, stay updated sa mga bagong developments. Kung gusto niyong masundan pa ang mga updates tungkol sa Philippine Defense, like, share at subscribe na kayo. Hanggang sa susunod, ito ang inyong lingkod. Mabuhay ang hukbong himpapawid ng Pilipinas.